Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, September 26, 2025. At pag-usapan po natin itong si Gutesa. Ito pong nasa ating screen. Ito po yung yung surprise witness ni Marcoleta. Kasi bigla niya lang itong itinawag mga kababayan So nagkaroon siya ng meeting dito sa kanyang testigo at nag-usap na sila kung ano yung ilalabas daw ni Gutesa kasi ito raw si Gutesa ay talagang mahal niya raw ang bayan, ang bansang Pilipinas. Di wow. So mahal na mahal niya daw ang bansa kaya siya lalabas sapagkat hindi niya raw matiis na makita na itong ating bayan ay pinagnanakawan ng mga corrupt na opisyalis sa ating gobyerno. Napakaganda naman po ng kanyang layunin. No, napakaganda ng kanyang gustong mangyari. Kaso ang problema, baka naman siya ay nagpapagamit. Diba? Kung kusa mo talagang loob yan, okay sana eh. Kung talagang ikaw ay mahal mo ang bayan, gusto mo magsalita, napakaganda pong niya, napakaganda po ng puso mo at gusto mong tulungan ng bansa. Kaso mga kababayan, unang-una pa lang, eto na. Bakit kay Marcoleta siya lumapit? Imbis na kay Ping Lacson. Kasi ito si Ping Lacson ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Bakit hindi kay Lacson siya lumapit? Bakit kay Marcoleta pa? So malamang baliktad po ang nangyari. Hindi po siya ang lumapit. Kundi siya po malamang ay ang nilapitan. Diba? Kasi ako, halimbawa, ako gusto ko mag-witness. Siyempre, doon ako sa chairman ng committee lalapit. Kay Tito Sen, Senate President, at kay Senator Lacson. Bakit ako lalapit kay Marcoleta? Itong si Marcoleta ay maraming bumabatikos dyan kasi nga parang attack dog na ito ni Duterte. Nakikita niyo yung mga picture niya naglalabasan sa social media, yung bulldog. Yung bulldog na nakabarong. So, yan po ang tingin ng taong bayan kay Marcoleta. At talagang ang gusto niyang idiin ay etong si Martin Romualdez. So, sa atin naman wala pong problema yun eh. As long na meron silang resibo, as long na meron silang ebidensya na magtuturo sa mga ito, dapat po talagang silang managot. Pero, kung sila ay mag-iimbento o kukuha ng peking testigo para lang madiin etong si Martin Romualdez, ay ibang usapan po yun. Kasi mga kababayan, doon sa mga inilabas nila Bryce Hernandez, nila Alcantara, nila Bernardo, hindi po nabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez. Si Saldico nabanggit ni Alcantara. So, dapat managot kung talagang may ebidensya. Pero, ito kasing si Gutesa, siya po ang nagturo kay Martin Romualdez na tumatanggap ng bag, marapakaraming bag na punong-puno ng pera. At sabi niya, sila ang naghahatid dun sa bahay ni Martin Romualdez. So, yun po yung nakasulat dun sa kanyang sinumpang salaysay na peke po ang notaryo. Pero doon pa lang po sa kanyang sinumpang salaysay, may peke na eh. Di how much more, paano mo masasabi ngayon na yung sinasabi niya ay totoo? Doon pa nga lang sa notaryo, pineke na eh. So, pag may ganon, nakakaduda na mga kababayan. Tapos yung mga sinasabi niya, dyan sa hearing, mali-mali. Mga kababayan, mali-mali. May sablay. Mas kabisado pa ni Marcoleta yung kanyang statement, yung kanyang affidavit kaysa sa kanya mismo, sa sarili niya. Diba? Mas kabisado pa ni Marcoleta. So sabi nga ng iba, nag-practice yan. At talagang pinag-aralan. So ngayon, sabi ni Senator Ping Lacson, kinakailangan etong si Gutesa ay ma-background check. Kailangan siguraduhin na ito ay walang motibo, walang ibang motibo sa kanyang ginagawa at bakit siya nagsasalita. Diba? Yun nga yung sinasabi natin, bakit siya nagsasalita? Meron bang dahilan? Meron bang ibang dahilan?
Ito po yung detalye dyan ha. Etong surprise witness ay kinakailangang i-background check. Sabi ni Ping Lacson, dapat isailalim sa kompletong record check and background investigation ang surprise witness na si Orly Regala Gutesa dahil sa bigat ng kanyang testimonya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sabi ni Lacson, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, si Gutesa na nagsasabing dati siyang Marine at Security Consultant ni Representative Elizalde Co, ay iniharap sa komite noong Webes nang walang abiso o paunang pabatid. Kaya nga parang pero may hindi man lang in-inform ang Senate Blue Ribbon Committee, basta-basta na lang inalabas etong kanilang testigo. Sabi ko sa niya, iba talaga to si Marcoleta. Kakaiba, mga kababayan. Ewan ko kung gustong talagang sumikat, kahit nung alam nyo ba yung affidavit ni Diskaya? Inilabas siya ni Marcoleta nung siya pa yung hepe ng chairman ng Blue Ribbon Committee. Inilabas niya nang hindi alam nung kanyang mga kasamahan. Even yung mga kasamahan niya sa Duterte Block, hindi alam. So gusto niya siya lang talaga yung sikat. At sabi niya, hindi ko na nasabi kasi gabi na. Dahilan ba yun? So, eto rin. So, surprise talaga. Hindi alam ng Senate Blue Ribbon Committee na may lalabas na testigo. So, sabi ko sa inyo, kakaiba talaga itong si Marcoleta. Mas lumala ang usapin nang sabihin ng abogado na ang pangalan, pirma at notarial details na nakasaad sa simpang salaysay ni Gutesa ay hindi siya ang nagnotaryo, lumagda o tumulong sa paghahanda ng dokumento. Diba, peke nga. Kasi mismo yung nakapangalan dun sa notaryo, sinabi niya na hindi siya yon. Hindi siya pumirma at hindi authorized kung sino man ang nagpirma doon at wala siyang kinalaman sa paggawa nung mismong statement o affidavit. Masabi pa ni Lacson, without the courtesy of notice even to the committee chairman, a totally surprise witness in yesterday's Blue Ribbon hearing, a complete record, check and background investigation on Orly Regala Gutesa is in order owing to the gravity and seriousness of his testimony. Ayan mga kababayan. Sa testimonya kasi ni Gutesa, sinabi niya na nagdadala siya ng mga maleta ng pera na tinawag mo ng basura sa bahay ni Ko at dating Speaker Martin Romualdez. At ito naman ay tinanggi ni Martin Romualdez. So ayan mga kababayan. So duda po si Senator Ping Lacson dito kay Gutesa at kinakailangan talagang i-background check. Kasi ang dami butas ang dami mali. Pamali-mali. Sabi ko nga kanina, mas kabisado pa ni Marcoleta yung affidavit kaysa dito kay Gutesa. So dapat talaga i-background check para malaman kung ano ba talaga ang motibo, bakit siya ganyan, bakit siya nagsasalita laban sa mga binanggit niya. At ito pa mga kababayan, diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee ay nabanggit po ang pangalang Maynard Ngu. Ito raw si Maynard Ngu, umano ang bagman ni Cheese Escudero. Siya raw ang tumatanggap ng pera at siya nagdadala dito kay Cheese Escudero. At ito palang bagman ni Escudero na si Maynard Ngu ay kasosyo sa negosyo ni Heart Evangelista. So, damay-damay na to, mga kababayan. Pakinggan nga natin itong vlog na ito. Usap-usapan ngayon ang umano'y koneksyon ni Maynard Ngu sa fashion icon actress na si Heart Evangelista matapos pangalanan ni dating DPWH Roberto Bernardo Singu na tumatanggap ng kickback mula sa flood control projects para kay Senator Cheese Escudero. Lumalabas na kasosyo umano ng aktres Singu sa kanyang beauty brand na Luxel Beauty. Singu rin ang CEO ng Cherry Mobile, kung saan nakakakuha umano si Evangelista ng mga endorsement kabilang ang gig nito sa Cork Wine Bar and Shop. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nitong Huwebes isiniwalat ni Bernardo na siya mismo ang nagabot ng 160 milyon kay Maynard Ngu, malapit na kaibigan at campaign distributor ni Escudero katumbas ng 20% ng 800 milyong halaga ng mga proyektong pamahalaan, samantala mariing pinabulaanan ni Senador Cheese Escudero ang mga alegasyon sa kanya ni Bernardo na tumanggap umano siya ng 20% kickback sa mga flood control projects. Okay.
So, yan mga kababayan. Etong si Maynard Ngo na itinuro ni Bernardo na inabutan niya ng 150 million. 150 ba? Tama ba ako? 160 million. So, 160 million binigay niya kay Maynard Ngo para daw kay Chis Escudero. At etong si Maynard Ngo ay, eto mga kababayan, kasosyo sa negosyo ni Heart Evangelista. So, dapat mga kababayan, kung si Chis Escudero ay inirekomendang kasuhan, dapat eto si Maynard Ngo, dapat ding kasuhan kasi accessory to the crime eh. Tapos, isa pa, kung si Chis Escudero ay ma-freeze po ang kanyang mga bank accounts at kanyang mga assets, dapat ma-freeze din etong bank accounts at assets ni nung kanyang bagman na si Maynard Ngo. At di ba dapat isama na rin yung bank accounts at yung assets ni Heart Evangelista. Bakit? Kasi kasosyo niya si Maynard Ngo. So kinakailangan siguro na maisama sa iimbestigahan etong si Maynard Ngo, pati yung negosyo nila ni Heart Evangelista kasi siyempre kung meron siyang nakukuha galing po sa kaban ng bayan, dapat managutin etong si Heart Evangelista. Diba? Kasi sosyo sila sa negosyo eh. Sabihin ng iba, mayaman naman si Heart. Wala tayong pakialam doon sa yaman niya. Ang pinapakialaman natin ay yung pakinabang nila doon sa umano'y nakatanggap ng 160 million etong si Chis Escudero at binitbit siya ni Maynard Ngo para kay doon kay Quezon. Di ba si Quezon nga ay asawa ni ni Heart Evangelista. At etong si Maynard Ngo ay kasosyo sa negosyo. So talagang interconnected sila sa bawat isa. So dapat lang ma-freeze din ang assets at ang bank accounts nitong dalawa, ni Heart Evangelista at ni Maynard Ngo. Diba? So, ayan mga kababayan yung update natin. Abangan natin kung ano ang magiging kahinatnan na itong bintang kay Escudero. Kaya pala tahimik na nung itong mga nagdaang araw. Tahimik na kasi isa pala siya dun sa 6 na senator na pinangalanan ni Bryce Hernandez. O yung grupo nila Bernardo at ni Alcantara na nakinabang po diyan po sa sa flood control. At ito namang si Gutesa. Medyo tagilid po ang kredibilidad nito kaya kinakailangan i-background check. Complete record check at background investigation ang kailangan gawin dito kay Gutesa kasi nakakaduda naman eh. So, sabi ni Ping Lacson bilang pinuno o chairman ng Blue Ribbon Committee, kinakailangan muna itong imbestigahan. Kasi biglang sumulpot mga kababayan eh. Style talaga ni Marcoleta, ganun eh. Yung surprise eh. Ngayon, na-surprise sila. Peke pala yung notaryo. Tapos mali-mali yung pinagsasabi. Nabutasan tuloy. Kaya sinasabi nila, etong witness na ito ay tanim at peking witness ayon sa ating mga kababayan. So ilan po muna, abang-abang po tayo sa iba pang mga updates dito po sa mga nangyari sa ating bansa. Basta tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to 8. Ingat po tayong lahat. God bless po.